I'll be sad about it also. But I'll be sad, but I will have to stick to the truth. Kasi wala akong magagawa, yun ang katotohanan. Kaya lang diba? po. Ayoko naman banat na masama naman ako doon sa wala naman akong kasalanan. Kasi meron din tayong, ibig sabihin for so long, na-maintain ko tong pangalan ko na wala akong ganyan. Pero you're ready. Just in case but it's maglabasan pa yung... Yes, I'm ready, but sinasabi ko, it's going to be painful. Kasi mabait naman siya, hindi lang sa akin. At naniniwala akong mabait siyang tao eh. I mean, minsan sinasabi ko nga sobrang bait na hindi siya confrontational eh. Alam mo, pag presidente, hindi talaga pwede yung... Hindi confrontational. No, because there are painful decisions that you have to make. Nagsimula yung political career ko na hindi ko kakampi presidente. Di ba? 2022 years bago ko nakakampi. Isipin mo kung doon sa 22 years na yon, may tinatago ako. Eh di, wala. Tahimik ka rin. Hindi ko ugali na lipat-lipat. Kaya titingnan nyo, ano ba ang reason bakit ang mga politiko palipat-lipat ng partido? Kasi di kung tinatago ka, hindi ka pwedeng, paano ka pupuna sa gobyerno kung meron kang tinatago, Yun ako, diba? may kilala tayo dyan. So, ibig sabihin kong hindi ka pala katulad ng Remulla Brothers, no? Mga patalon-talon, no? Kung meron lang akong tanong, Kaibigan ko naman bago mamaya. kasi isa sa mga accusation sa inyo ng iba, you are eyeing for Senate. Kaya kayo nag-iingay daw. Okay, hindi pa ako okay, ganito. Diretsahang sagot, no? 1998 pa ako public servant, no? So pagdating ng 2028, 30 years in public service na ako. At 60 years old na ako pagdating ng 2028. So, yan isang malaking desisyon because it's either I go back 100% sa pagiging negosyante or kung magtutuloy ako ng political career ko, baka for the rest of my life, politician ka na. Hindi ka na, ang hirap Pero may term pa po ba kayo? May term pa ako, isa sa Congress. One term sa Congress. Meron pa ako isang term sa Congress. So madami akong options eh. So, ito ko kung, total, sabi nyo nga, asawa ng, yung pinsan ng asawa nyo po, si Pangulong Yes, Bongbong silang tatlo, Marcos. magpipinsan sila. So, ang ibinabatong kasalanan ni VP Sara sa impeachment ay yung 125 million na confidential fund. Sa tingin niyo po ba, hindi po ba karapat-dapat ma-impeach si Marcos Jr. sa mga ipinupukol sa kanya na katulad lang ho nito, 500 billion flood control, 241 billion 2025 GAA illegal insertion, Maharlika funds, gold reserve, tsaka yung PhilHealth, GSIS, SSS, so sobrang dami na inaano sa kanya. So, number one, punta tayo doon sa intelligence funds, no? I mean, with all due respect doon sa mga kasamahan ko sa Committee on Justice, though na pagbotohan na nila yan at sinabi nilang may substance, ako ang simpleng pananaw ko dito is doon sa intelligence funds na yan is that unang-una, yung notice of disallowance is appealable. It is appealable doon sa COA. And even assuming na mag-rule yung COA doon, appealable ulit yan hanggang Supreme Court. So hindi mo pa masasabi na may kasalanan kasi under appeal pa yung notice of disallowance at wala pang finality doon. So hindi mo masasabi that there is graft and corruption. Ngayon, pagdating doon sa sinasabi mo kay Presidente Marcos, pinagbotohan yun na insufficient in substance kasi walang material facts, di ba? So ang sinasabi ko, kaya nga hindi pa pwede double standards eh. We have to apply the same standards sa lahat. Kaya nga sinasabi ko, dapat same standards ang gagamitin doon sa impeachment ni VP Sara. So bakit ngayon lang kayo naghihingi ng mga dokumento, di ba? Ng mga ebidensya. Eh kaya lang, pinagbotohan na doon, ano naman magagawa ko? But nasa majority pa rin po ba kayo ngayon? Oh, pero, I mean, nasabi lang sa majority, pero since hindi naman ako tumanggap ng kahit anong komite, libre naman akong gawin kahit anong gusto kong gawin. Dahil hindi naman pwedeng, di ba si Egay, no, nagsalita, tinanggal nila, di ba? Ano naman tatanggalin nila sa akin kung magsalita ako? Wala naman silang tatanggalin sa akin. Kaya nga hindi ako tumanggap ng kahit anong... So, ngayon, ang sa tingin nyo talaga, walang substance
Yung impeachment. Doon sa ano, hindi ko kabisado kung ano lahat ng mga Yung sa confidential. confidential. Sinabi ko in the same interview that is appealable. Pwede mong appeal yan. So hanggat walang Supreme Court decision with finality na hindi ayos yung paggastos nun, hindi mo siya pwedeng gamitin as grounds for Yung online impeachment. threat ni VP Sara. Sinagot ko rin yan, Banat. Sabi ko nga, kung ang purpose is really mapanagot ang isang tao, di ba ang mas gusto mo is filean siya ng criminal offense, di ba? Grave threats yan, di ba? Okay. Kung ang gusto mo lang talaga is mapanagot sa ilalim ng batas, hindi mo pipiliin yung impeachment eh. Kasi wala namang kulong yung impeachment eh. Di ba? Kung ikaw, tinakot ka, anong gusto mong gawin? Di ba mapakulong siya? Eh bakit dito, ang pinaperso natin is yung impeachment? Baka iniisip kasi ng mga kababayan natin kung immune si VP Sara pagdating sa kaso. Hindi, tama, buti sinabi mo. Hindi, it's only the president that is immune from suit. Ang vice president is not immune from suit. So habang vice president siya, pwede mo siyang kailan ng kaso. So yun ang sinasabi ko, number one yon. At Coach Oli, ibigay mo muna yung mic kasi nagdolo ko yung mic ni Kong eh. Number one yon. Number two, pag sinabi mong grave threats, who will determine kung yan ay grave threat? Kunyari, siya tinakot. Kahit magkapatid kami, hindi ko naman pwede sabihin na grave threat yun eh. Di ba siya lang ang makakapagdesisyon kung grave threats yun o hindi? Hindi yung ibang tao. Ito, bakit yung congressman ang magsasabi? Dapat yung mga sinabihan noon, si Presidente, si First Lady, si former Speaker, sila magsasabi na grave threats yun. At dapat, dinitis muna yun sa DOJ. Yun yung aking pananaw. What about kay Madriaga? What do you think of... Mahirap yun. Wala namang... Hindi naman masabi ni Madriaga saan nanggaling yung pera. Papaano... Di ba? Walang... Di ba dapat muna, pag... Hindi ko alam kung ano saan nila gagamitin si Madriaga. Ang tama ba ako na sasabihin nila na siya yung tungkol sa intelligence funds na punta Oo. sa kanya? Siya napunta sa kanya para... Bali, siya yung naka-witness ng lahat. Star witness daw. Hindi pwede yun eh. Tsaka, ang hirap nun kasi preso yun eh, di ba? I mean, deprived of liberty yun eh, di ba? So, hindi naman siguro pwede yun. Pero kahit gano'n, no? Kahit gano'n, Banat, makikinig pa rin ako. Hindi naman sarado yung pag-iisip ko. Papanoorin ko pa rin yung mga hearings at ako'y boboto base doon sa kung ano yung tama. Ito Kong, kasi laging inaakusa rin, bakit hindi daw umattend si VP Sara Duterte? Bilang congressman for a longest time, ang tagal-tagal nyo na, meron bang rules na kailangan siyang umattend? Hindi ko kabisado yung rules on impeachment. Hindi ko masyadong binasa kasi hindi man ako member ng Justice Committee. Ang masasabi ko lang doon is ito na naman. Isa na namang problema doon na double standard. Alam mo, sa lahat ng committee namin, kung kahit hindi ka member, pwede ka magtanong ng kahit ano. Ang kaibahan lang ng member tsaka non-member is yung non-member hindi pa pwedeng bumoto. Ito. Dito sa ground rules na ginawa nila kay VP Sara, ang non-member, hindi ka pwedeng magtanong. Pwede ka lang mag-manifest. Di ba? Kaya si Paolo Marcoleta hindi makapagtanong. Puro manifest lang siya. Ano pinagkaibahan natin? Ipare-pareho naman tayong congressman. Bakit isang halimbawa, sa budget hearing, hindi naman lahat ng congressman member ng Committee on Appropriation. Lahat pwede magtanong. So bakit sila takot na magtanong yung ibang mga congressman? Pero kung pwede bang palitan on the spot yung mga rules na... Pwede kasi with majority vote eh. Ganun yung nangyayari. Kung nagustuhan nilang, kailangan required. Yun, pwede nila gawin yun. Kung Yun ang sa problema. ganyan, Because doon sa rules namin, even sa plenary rules namin, nakasulat doon, by 2/3 vote of the majority, you can suspend the rules. So, yun ang pwedeng ganang gawin. Pero ang akin naman, kung hindi na mag-appear si VP Sara, at sabi naman malakas yung ebidensya nila, nag-file ako ng House Resolution, ano bang House Resolution? 894 bago mag-break. Sabi ko, bilisan na at resolbahan na kaagad itong bagay na to para makapag-concentrate lang doon sa fuel crisis, di ba? Sabi nila, hindi, pwede naman sabay. O sige, assuming pwede sabay. Hindi lang ako nagagandahan na habang naghihirap yung mga tao, baka isipin ng tao, away politika ito ng mga politiko. Yun nga Hindi po ba? ang sinasabi.
Yun nga ako ang sinasabi na ito na yung pagkakataon dapat ni Presidente na pwede siya maging hero pa nga dito. Ihinto niya, pwede niya ipahinto yan, kausapin, use his influence over the congressman kung meron man, kausapin niya sa likod, sa harap, bahala siya. Basta importante, focus muna tayo dito. Ito problema natin, ang taas-taas ng gasolina, nagtataasan lahat, ang laki ng problema, kulang sa supply, kayo inaatupag nyo impeachment. Hindi, pero paano mo kakausapin kung meron talagang mga tao doon na talagang takot sila, di ba? The only... Walang influence. Hindi, may influence eh. Kaya lang, kaya nga, I mean, may mga political realities eh. Paano kung yung mga yun kumalas naman? Di ba? So, I think there are political realities eh. Pero sa akin lang, hindi na nag-attend. Di dapat lalong mapabilis, di ba? Bakit sila, hindi ko naintindihan, bakit sila nagre-reklamo ngayon na hindi mag-attend? Eh di bilisan nyo. Di ba parang husgado yun eh, di ba? Pag hindi dumating yung isang partido, di bilisan yun lang, didiretso nyo na lang. Di ba pwede safe to say na mahinang klaseng leader ito si Bongo. Hindi niya makontrol yung sa gitna emergency na to eh. Emergency tapos wala siyang magawa. Hindi, sabi nga nung kaibigan ko, hindi pa daw crisis, di ba? Di ba? Sabi niya, nung unang araw. Hindi natin matawag na mahinang leader o gaya ng sabi ni Banat, yung sabi niyo kanina, siya ang pumipihit itong impeachment mismo. Huwag mo na kamag-anak ng misis ko yun. Baka naman din ako pauwi mamayang gabi, no? Jay Guevara, anong iyong katanungan? Yun, katulad niyan, mabalik ulit tayo doon kung kay Madriaga. Kasi ginagamit si Madriaga laban, parang gusto rin nilang gamitin para sa impeachment. Kay BP Sara na kay Shubagman daw. So ibig sabihin, pwede na rin pong gamitin si Saldico para sa impeachment din ni kay Marcos Jr. Kasi halos parehas lang ng ano eh. Hindi, kung sasabihin ni Saldi yung talagang... Hindi ko alam eh, kasi ang alam ko talaga, ang nakakausap ni Saldi directly is si former Speaker Martin Romualdez, no? So, ang sinasabi ko, dapat consistent tayo eh. Dapat parehong standards ang gagamitin natin. Yung kay Madriaga kasi meron ba siyang statement? Hindi ko nabasa kung may statement siya eh. Meron kung... Hindi ko pa nababasa yung statement siya. kay Madriaga. So, hindi ako... Kasi sinasabi niya yung pera galing sa Pogo, yung mga... Hindi, pero saan... Di ba dapat yon? Eksakto, specific. Sino ang nagbigay sa kanya ng pera? Saan sila nagkita? Anong oras? At di ba dapat specific yun eh? Hindi pa pwedeng, hindi, nakakuha siya ng pera dito tapos dinala niya doon. Hindi pa pwedeng ganun yun. Kaya nga, pero ang problema, paano magtatanong yung ibang mga non-members ng committee kung hindi na pwede magtanong doon sa... So paano mako-cross-examine si Madriaga? Wala na makakapag-cross-examine doon. Di ba? Yun ang problema. So sino magko-cross-examine? Baka wala na mag-cross-examine kay Madriaga. Sa iyong pananaw kong, natanong na rin namin ito dati sa mga na-interview namin eh. Ano kaya nangyayari dito? Kasi clearly naman talagang si Madriaga wala talagang credibility para magtumistigo. Sa tingin nyo, siya ba ay nagagamit lang ng mga tao o mga politiko na nasa likod sa kanya, nagpapagalaw sa kanya, gano'n? Hindi, sa akin hindi dapat bigyan ng weight masyado yung sinasabi. Dapat 'di ba dapat ganito lang. Kaya nga hindi pa pwedeng double standard eh, 'di ba? Yes. Yung 18 Marines nga hindi nakakulong eh. 'Di ba? Bakit yung 18 Marines hindi naman nakakulong yun? Ayaw paniwalaan. Tapos yung nakakulong, yun ang papaniwalaan natin. Di ba parang may double standard eh, di ba? So dapat, hindi pa pwedeng ganun eh. Hindi lang ako masyado makakomento kay Madriaga because hindi ko nabasa yung statement niya. So ayoko masyado magkomento doon sa bagay niyan kasi baka may mali akong masabi. Pero ito, malinaw na malinaw. Sa pinag-uusapan natin ngayon, malinaw na ito ay talagang demolition job para kay BP Sara Duterte. Na kanina nabanggit niyo po na may mga trolls eh. At nakaraan parang may nasabi kayo ng mga attack crocodile ni Romualdez, no? Ngayon, may knowledge po ba kayo kung gaano kalawak itong troll farm na ginagamit ni dating Speaker Martin Romualdez? Makikita naman natin eh. Pag nag-scan ka sa social media, makikita mo naman na talagang malawak yung troll fires Yung reach nila. So, kasi pag ako lumabas, orchestrated yung banat eh, di ba? Isa yung sinasabi. Isa lang yung sinasabi ng lahat. So obviously,
troll farms yun. Pero siguro masayang-masaya yung mga yun tuwing ini-interview ko kasi may dahilan na naman para, Tirahin ka. Kaya. pag tiniran nila ako, di may kita na naman sila. So, ibig sabihin kung totoo yung sinasabi nitong 18 Marines na meron talagang nag-ooperate ng mga troll farms. Na, Totoo yun. Kaya nga, di ba doon sa 20 Marines, maliwanag yung sinabi kong statement doon. May mga bagay doon na talagang naniniwala ako na totoo. Kasama na doon yung sa troll farms. May mga bagay doon na hindi ako totally naniniwala. So gusto ko sana noon na pag-aralan pa mas mabuti. Kaya lang dumating nga itong crisis di ba? So mas concentrated ako kasi nag-file ako ng isang bill, yung House Bill 8715, Fuel Crisis Act of 2026. Ang panukala ko doon is bigyan ng kapangyarihan yung gobyerno na yung unjust, yung sobrang taas ng fuel, electricity, food, tubig, tsaka internet, dapat makontrol. Number 1 yon. Number 2, doon sa final ko na yon, is binibigyan ng kapangyarihan both national and local governments na sila na ang uupa doon sa mga PUJ, sa mga tricycle, kahit TNVS, at ibibigay na ng libre sa kanilang mga constituents. Kasi ayaw naman natin ayaw ng gobyerno taasan yung pamasahe. Malulugi naman yung mga yon. Yes. Tapos madami doon Tapos, siyempre, pag tumaas yung presyo ng bilihin, mahirapan na yung tao magbayad ng upa. So, sinasabi ko, residential rate, habang may crisis, hindi pwede magtaas. Commercial rates, basta micro, small, and medium enterprises, hindi mo pwedeng taasan. SSS, GSIS, magbigay ng emergency loan. Lahat ng nagpautang sa gobyerno, wala munang moratorium muna sa pagbayad. So, yun ang sinasabi ko na sana talakayin namin. Kung, ito Yes. kasi ngayon, napunta tayo sa mga komento ng netizen. Ito, marami nga nagtatanong dito Kayo daw po ay parang pakawala lang ng presidente to the point na lahat ng blame, idinidirect nyo lang kay Romualdez, pero nililigtas ninyo yung inyong pinsan. Okay. Can you say anything doon sa... Hindi, ako yung history ko as a politician will speak for itself, no? Kung ano yung totoo, sasabihin ko. Ngayon, kung later on, may ebidensya na talagang kasama siya, masakit man dahil pinsan siya ng misis ko, wala akong magagawa di ba? Kung yan ang totoo Pero sa ngayon, ang katotohanan na alam ko is hanggang doon sa kay Martin Romualdez. Kasi, okay, bakit ko alam yan na totoo? Kasi di ba, hindi lang yun kinausap niya ako minsan Sinabi ko na rin ito dati. Sabi niya sa akin, ano ba nangyayari? Sabi ko kasi naman si Saldi, di ba, humihingi ng 20% doon sa mga proyekto. Sabi ko nga, pati ako nga, nung dinapit ko sa isang tao, sabi sa akin, presyong kamag-anak daw, 10%, di ba? So, sabi niya, ang sagot niya sa akin is, bakit hindi ka lang dumiretso sa akin? Di ba, parang, instead na pagalitan mo si Saldi, ang sinasabi mo sa akin, dumiretso ako sa'yo. Ang sagot ko sa kanya noon, Speaker, kasi kung yan ang patakaran, hindi naman dahil pinsan mo yung misis ko, humihingi ako ng exemption. Okay. Kung yan yung patakaran, yan yung patakaran nyo Sundin natin. Sundin natin. Pero hindi ko kayang gawin, hindi ako tumuloy. Diba? Pero kung yun ang patakaran nyo, yun ang patakaran nyo. So, ganun ang katwiran ko Kaya hindi lang- ko pagtatakpan yung... Ano naman mapapala ko kung pagtakpan Hindi, ko? tulad po ng Yeah. komento ng isang nanonood sa atin ngayon. Sinabi ninyo na walang sinabi si Saldico na binigyan si Marcos. Pero according to sa video niya, meron. Hindi, sinasabi ko lang. Hindi ko sinasabing walang... Sinasabi ko, pag naging testigo si Saldi at sinabi niya na binigyan niya si Marcos, doon pa lang magiging impeachable offense. Pero sabi ko, based on my knowledge, hindi naman direkta ang relationship ni Saldico kay BBM. No? And some people might not like this. Sasabihin ko rin yung totoo. Si BBM, ano yun walang luho yun So hindi ako makapaniwala na Walang luhod, wala ring bisyo. wala akong alam. Di ba? Hindi, pero ito Kong kasi parang... Hindi, pero yung pagkaalam ko doon sa pagkakilala ko sa kanya for over ilang years? 30 years. I mean, some people might disagree, mababash ako, pero maayos na tao yun Mabait talaga Pero I mean, kasi- yun ang pagkakilala ko It's like, nangyayari. Whether we like it or not, nakikita natin there is a big corruption. Yes, correct. Kaya nga, So, it's either sangkot siya o inutil siya.
I mean, yun ang problema. That's why he has to prove, babalik ulit ako sa kanya, na he is in the position to prove na hindi siya sangkot. Walang benefit. Ang problema sa sitwasyon niya is walang benefit of the doubt for him. Kasi pinsan niya si Martin. So ang sitwasyon niya is siya ang dapat magpatunay sa tao na hindi ako kasama dyan. Yun ang kailangan niya gawin. Pero do you think after kailan na yung sinabi niyang mahiya naman kayo? Until now? July 25 o 28? Kaya nga, until now, wala pang mapanagot na quote-unquote supposedly big fish na mapakulong. Eh until tagal, now, diba? wala pang big fish. Kaya nga, di ba? So ibig bang sabihin po nun, wala talaga siyang ginagawa. Hindi, kaya nga frustrated ako. No? Pero nung isang araw, nakita ko yata si Boying, may sinabi yata siya na magiging mainit itong... Oo. Ano sabi niya? Kaya lang kasi, iba kasi pag nagsalita yun, marami sinasabi na hindi nangyayari. Ano sabi niya? Mas maiinit Mas pa mainit daw. ang tag-init. So, hintayin lang. Pero kung ito hintayin yung lang, yung ano Mike, ayo. Hindi, kasi Dugtong- whether we like it or not, no, alam ko, kung lumabas later on na kasama siya dyan, masakit din para sa akin eh. Kasi mabait naman yung taong yun eh. Mabait naman rin siya sa akin. So if it comes out later on, nakasama siya doon, I will not be happy about it. Kaya I'll be lang- sad about it also. But I'll be sad, but I will have to stick to the truth. Kasi wala akong magagawa yun ng katotohanan. Kaya lang ako- Ayoko naman banat na masama naman ako doon sa wala naman akong kasalanan. Kasi meron din tayong, ibig sabihin for so long, na-maintain ko tong pangalan ko na wala akong ganyan. Pero you're ready. Just in case But it's maglabasan pa Yes, I'm ready, but sinasabi ko, it's going to be painful. Kasi mabait naman siya, hindi lang sa akin. At naniniwala akong mabait siyang tao eh. I mean, minsan sinasabi ko nga sobrang bait na hindi siya confrontational eh. Alam mo, pag presidente, hindi talaga pwede yung... Hindi confrontational. No, because there are painful decisions that you have to make. Kaya nga ako nang hihinayang because yung isipin mo, nanalo ka 31 million votes, paano ka napunta sa sitwasyon ngayon na ang trust rating mo is naging negative? Diba? Saan napunta yung lahat ng political capital mo? Naubos yung political capital mo? Napakahalaga yung political capital na yon because yun ang paraan para makagawa ka ng mga reformang masasakit eh. Diba? So, nasayang lahat. So, do you think na wala talagang political will din somehow ito si BBM? Hindi, gusto niya, kaya lang minsan masyadong mabait. Hindi pwede talaga yung mabait. Hindi pwede yung hindi ka confrontational pag politiko ka. Pero sometimes, siyempre, yun ang character ng tao, hindi na natin mababago, di ba? Kaya lang, tama po kayo doon, masyado siya mabait. Di sana nagpari na lang siya, hindi na lang siya nagpresidente. I mean, we have 2 years. Naintindihan ko We yan. have 2 years. Naintindihan ko yun. And we are in a crisis. Yes, naintindihan ko yan. Sa crisis na to, hindi po pwedeng mabait ang pinuno. Yes. We have to have a strong hand pagdating sa mga Hindi desisyon. naman dapat maging masama, pero dapat dito Strong is... hand. Oo, medyo strong ka. Kaya nga, ganun yung pananaw ko. Kaya nga, di ba sinasabi ko, katulad nung kay Saldi ko, dapat nung naging offensive sila eh. Di ba, hindi pa pwede yan. Dapat, let them question the law, di ba? Kasi, pinoproteksyonan mo yung mas maraming kababayan eh, di ba? So, kung kailangan na maging mabagsik, kailangan talaga eh. Wala tayong magagawa eh. Di ba? I mean, wala tayong magagawa.